Yo, what's up mga tol? Ginawa ko tong video na to para mas madagdagan yung interest mo na manood ng live sa paparating na event ng Flip Top. Tara at pag-usapan natin kung ano nga ba ang nakapaloob sa Right of Way. Kombinasyon to ng mga bagong pasok sa liga galing Process of Illumination 8, second round ng Langit Lupa Tournament at mga Flip Top MC na veterano na. Simulan natin sa day 1 ng event at ang posibleng unang laban ng gabi, Wang Bu versus Choi Pax. Si Wang Bu mula sa Pulo. Bagong pangalan sa pandinig natin pero hindi na to bago sa battle rap. May mga battle na rin to sa Underground League, especially sa Pulo. May pagka-comedic pero matalim din yung pen game. At kung pagbabasihan yung mga nagdaang performance niya, masasabi na komportable na to sa bit-bit niyang estilo at nalalaro na niya to papunta sa iba't ibang atake. Kalaban naman niya, si Choi Pax. Champion to sa Pinas Astig unang bara na nakapaloob sa Motus Battle League. Di na rin to bago sa eksena, marami na rin to naging battles mapa may beat o acapella. Kakaiba rin yung flow niya kapag nagra-rap siya. Masasabi na sariling eksperimento yung pagbuo niya ng flow. Kapansin-pansin din yung pagbibigay niya ng importansya sa mga tugma niya. Kumbaga, pinaglalaanan niya ng panahon at hindi minamadali o yung tirang bahala. May lakat na ako na di akalain nila. Oo tama, ang layo ng ating pinag-iba. Medyo lang ako sa'yo nagtataka. Yung anak mo naninigarin yung sinama mo ba? Ano ka ba? Kaya sa laban na ito ako ang dapat mong ilaga. Hindi ka didikit sa akin at tila pininahan kita ng harapan. Mapauwi kita ngayon na gumaga. Pangarap mo na titulo para sa akin ay wala lang. Pangalawang ulit mo na sa pinali ay sumalang. Paano ba yan pare ay matindi ang nakaharang? Para sa ikalawang laban, Unumas kontra kay YV. Gaya ng mga naunang MC, may mga battle na rin itong si Unumas sa Underground League. Well-rounded yung style niya, mahusay sa technical na linya, pero kayang-kaya rin mag-jokes. May sarili din tong diskarte kung paano bumutas sa kalaban. Si YV naman, nag-represent mula sa Oragon Rap Battles. Isa rin to sa masasabi na malaki yung potensyal sa mga bagong pasok. Flexible yung style niya, kayang mag-rhyme scheme at pumunchline ng madiin at kaya rin ito bumitaw ng mga witty na jokes. Parehong mahusay yung dalawa na to at alam naman natin na hindi nila sasayangin yung ganitong pagkakataon kaya malamang dikdikan yung magiging laban. And I'ma keep on busting Gatling rounds on a lacking, sacking, hunting grounds. Pumping, dumping, stumbling now cause I'm leaving nothing tumbling down. Tuloy pa rin ang shooting, acting proud. Hatid ang katawan who's laughing now. Lights, camera, action, clap, click, bow. At magkakalat ang dito sa casting couch. Kasi Christian ka. Alam mo nang pagsabadong wala sa'yo, dyan tutubos. Kasi Christian ka. Mararanasan mo happy habang dugo mo na uubos. Kasi Christian ka. Isang silit sa tagiliran ng tuluyan ang tatapos. Ngayon hindi to papuri. Christian ha. Kapag sinabi kong sumusunod lamang ako sa ikasyam na utos. Fortune kontra kay Exhibit. Napansin ko kay Fortune sa iba't ibang liga siya bumabattle. Siguro way niya to para mas mapalawak pa yung pangalan niya at syempre makagain din ng mas marami pang experience. Biyasa rin to sa multi at wordplay. Flip Top ready na talaga at kung mapapanood mo tong bumatel, masasabi mo na hinug na at karapat dapat nang makapasok. Ito namang si Exhibit, bargain represent. At kung hindi ako nagkakamali, mabilis yung naging takbo ng karir nito. Hindi lang ako sigurado pero base sa research ko, nitong nakaraang taon lang yung debut niya sa battle rap. At hindi naman na nakakapagtaka kung nakitaan agad siya ng potensyal. May angas sa entablado at kakaiba rin yung pagsilip niya ng anggulo sa kalaban. Agresibo sa pag-deliver at solido yung presensya sa entablado kaya may malaking potensyal na magpakita to ng magandang performance sa event na to. Pareho tong hindi magpapabata sa entablado kaya siguradong bakbakan to. I'll have this bitch lane. Usapang value ito'y cheap. Kukulangin tong week na parang 6 days. Hindi na magbabago halaga mo na parang sahod lang na fixed rate. Sa magagaling, you should give space. Sa bring heavy bars, you only bring weight. At yun ang pinagkaiba ng big lang sa pang big stage, ano? Kaya eto payo ko sa'yo bilang gago, panindigan nyo yung desisyon yung pinaplano. Silang-ilang dinamay at minaltrato sa pultong bata, di lang amo. Mga sumobra lang sa init parang tinrangkaso, di lang basta magsising ikay nilababo. Kaya bilang trato, mali ka ng sinugaran mong agos bata, ngayong ako binang kamot. Sunod, Mix Maharlika kontra kay Nasha. Hindi na rin bagito sa battle rap itong si Mix Maharlika. May talim at angas yung estilo niya kaya hindi rin ito mababata basta-basta sa entablado. Sa kabilang banda naman, marami na rin ang nag-aabang kay Nasha na makatungtong ito sa Flip Top dahil sa kakaibang style at flow niya. Agresibo at pangdiinan yung presensya nito sa entablado at palag-palag din to sa sulatan. Ito yung tipo ng battle MC na pangdurugan talaga. May pagka-horrorcore na balanse yung pag-atake niya at madalas din to mag-iwan ng mga quotable lines.
Posibleng maging classic yung tapatan na to, lalo na kung pareho silang naka-A-game pagtungtong ng entablado. Gangbars, eto gangbang para sa malinghod ka na pag-angsay. Laysan sa'yo naka-spotlight, mana sunshine, bagsakan bala ng Glock 9. Bilog na ulo magkakahati ng mukhang stop sign. Every step got boom, parang nag-creep ka sa landmine. Good game, well played, bulbo sa machine gun tong suicidal. O GG sa chopper, parang anak ni Kobe Bryant. Papuputukan ko yung bahay nyo, it's a family stroke. I'll shoot every fucking corner, parang reality show. Dako naman tayo sa second round ng Langit Lupa Tournament. Jandelo kontra kay Blitzen. Jandelo galing Girahay Letra. Isa to sa mga unexpected na nanggulat sa unang yugto ng torneo. Isa din to sa nakikita kong pambalanse ng lineup dahil sa komedyang estilo niya sa pakikipaglaban. Unang salang pa lang niya ay agaran niyang nahuli yung kiliti ng crowd, kaya tignan natin kung magtutuloy-tuloy ba yung momentum ng kulit niyang may pamatay na atake. Hindi lang to basta komedyante dahil nagbabagsak din to ng mga pang-diin ng punchline, kaya hindi rin talaga pwedeng basta-bastahin. Ang makakatapat naman niya, si Blitzen, kampiyon ng rap lines. Nagpakitang gilas din to noong first round ng Langit Lupa Tournament, kaya kapanapanabik kung ano pa yung makakaya niyang ipamalas. Yung way niya sa pagsilip ng anggulo sa kalaban, simple lang pero nagagawa niya itong idein sa pinaka-epektibong paraan, kaya mas madaling natatanggap ng mga nanonood kung ano ba yung mensahe o yung pinupunto niya. 1-2-1-2 na punchline na parang minamaso yung kalaban sa kada bagsak. Pagkat mapabara o komedya ang bitaw, rinig mo yung hiyaw, at posibleng totoo yung chismis, may aswang sa kapis, pagkat kita ng dalawa yung mata kung paano ako kumain ng hilaw. Kahit anong dala, siguradong tutupi. Gusto maging industry plant, sige gulay ka pag uwi. Di tayo pantay! Di tayo pantay! Walang tay, walang draw. Tung sip-sip kay sinyo pag uwi kakain sa straw. Di na makakatakas to! Nakapaloob pa rin sa Langit Lupa Tournament, Steven kontra kay Baltz. Si Baltz, kampiyon din to, galing naman sa pulo. Grabing presensya at delivery yung bit-bit nito kapag sumasalang sa laban. Gusto ko rin yung cadence nito kapag nagra-rap, kakaiba yung angas. Yung paraan nito ng pangbubuli sa stage, talagang alam niya kung paano yuyupiin yung kalaban. Isa rin siya sa inaabangan na mangdodomina sa Langit Lupa Tournament at mukhang pinapatunayan naman niya kung bakit. At ang makakapalitan niya ng letra, si Steven, galing Oragon Rap Battles. Medyo mas friendly na connection sa crowd yung style nito ni Steven. At nagiging epektibo naman siya doon. Pero kapag usapang teknikalan, kayang-kaya rin ito sumabay. Well-rounded din na battle MC, kayang tumawid sa jokes at bars. Isa rin sa mga hindi gaanong maingay yung pangalan bago magumpisa yung Langit Lupa Tournament. Pero pagsalang, nagpakita siya ng dahilan kung bakit siya nasa lineup. Bit-bit yung bandera ng liga nila at syempre para sa kanila na rin mismo, sigurado na magiging bakbakan to. Pues ganito gumamit ng hook. Mahuhuli ka na po, bye. Pagkasuntok pa ni Hook, ay tatamaan pa ni Hook, ay. Mawawalan to ng buhay, magmumukhang lang tanggo. Lay, di mo kakolor si Hook, pero parehas kayong magbabago ng kulay. At sa sobrang dami ng Hook, ay didiretso ka sa hukay. Flip top game! Round 1 pa lang pinakita ko na kung sinong champion ang mas matindi at malupit. Tinamaan ng lintek siya'y punit. Di mo na to kayang ipilit, machupe. Si Enigma kanina pa may hawak ng cellphone, binubuk ka na ng ticket, bawi! Sunod na laban, Real versus JP. Si Real galing ng Cebu, isa sa mga produkto ng Rapolo. Unang beses niya sasalang dito sa Manila, pero bumatal na rin to sa Gubat 15. Tingin ko, iba yung gutom nito sa paparating niyang laban dahil ito na yung pagkakataon niya para maipakita kung ano ba yung kalidad na meron siya. Ang katapat naman niya, si JP. Unang beses din ito babattle dito sa Manila pero may mga big stage experience na rin to sa Pacos Ganay. Suabe yung delivery niya at mitikuloso rin pagdating sa tugmaan. Mabigat din to bumitaw ng bara at alam din niya yung angas at kung paano dalhin yung sarili niya sa entablado. Tingin ko naman hindi nila sasayangin yung pagkakataon na to kaya malamang magiging pukpukan yung tapatan nila. Sa akin ka magigibatong inilaban yung kawawa. Pagitan niya ilang dipa sa paglikha ko ng talata. Iba kong manalasa, hindi gaya netong bata. Bisaya ka na baya ko, Bisaya to na yawa.
Kung di ka ba naman si Raboy, hiningi mo na lang sana ng katapat si Shaboy. Kahit sino dyan talaga zero ka, wala naman dapat dito niyang bagitong yan na basta ibahoy. Pero sabi ni Arik sa kinibakoy, gusto niya makita stage yung pinapoy. Papanggatong kita yagi si Bakahoy, hanggang sa baging gabuka na at maisaboy. Touch may ba na palagi maoy. Kaliwete ngayawa siya ro tumista left, yusa ka ko maestro. In GS, tinuturo rap sa next and it's the best thing. Don't get me testy, flow sick like STD. Basta-basta lang isang threat si JP, di ma-empty. He's got hefty ammo, he's so Cristo, well, he's so crazy. Sunod na laban, Ilaya kontra kay Blazer. Isa sa mga naging usapin to noong inilatag yung lineup. Ang pagbabalik ni Ilaya sa entablado ng flip top at kung hindi ako nagkakamali, ang huling laban niya ay 6 years ago na. Isa to sa mga unang gumamit ng left field style sa liga. Isa rin si Ilaya sa mga nanindigan noon sa malalalim at matalinhagang bara na mas nabibigyan na ng pansin ngayon. Marami ang nagulat sa comeback na to at kapanapanabik din talaga kung anong klaseng atake na yung gagawin niya ngayon. Ang sasalubong naman sa pagbabalik niya, si Blazer. Hindi nawawala yung gutom at sipag ni Blazer sa tuwing sumasampay ito sa entablado. Solido at malinis na tugmaan na sinabayan pa ng pangdiinang punto at mabibigat na punchline. Ilan lang yan sa kayang ipakita ni Blazer sa tuwing sumasalang ito sa laban. Mas nakatuon sa technical na atake pero bumibitaw din to ng pangilan-ngilang nakakatawang linyahan. Kakaiba rin yung pagsilip niya ng kahinaan ng kalaban at madalas doon niya to napupuruhan. Bakbakan to ng magkaibang atake kaya tignan natin kung paano nila sasabayan ang isa't isa. Kaya sa mga susubok at magtatangka muli ako magpapakilala. Ang pangalan ko yung Ilaya. Ako ang tunay na alagad ng sining na may pinaglalaban. Ako ang magsisilbing lilik na gagapa sa leeg ng kahit sinong filibustero sa iba't ibang larangan, maging duplo, karagatan, debate o balagtasan. Kung si Balakid ang harang, ituring nyo kung hangganan! Kaya tong negrong panay chat, basag yung future plans. Galit ako sa blackmail. Ku Klux Klan dito sa member ng Bloods. Ako'y mas hoodlum pams. Pagsakal ng red bandana, labas dila, parang new school bands. Kaya, huwag kang umasta dyan. Napiling gangster na namamaril. Kung nakasurvive ka sa 30 seconds, patay ka sa 3 rounds pang massacre. At para sa huling laban ng gabi, Master Pete versus JD. Si Master Pito ang huling laban niya sa flip top kontra kay Rapido. Hindi ganun kalinis yung performance niya kaya sa tingin ko, babawi ito ngayon. Nagpasilip na rin to kung gaano siya kahusay sa naging tunggalian nila ni Damsa sa Spitio Bars kaya malamang sa malamang, nasa momentum pa to sa laro. Sa kabilang banda naman, si JD. Ito walang duda, napatunayan na niya na isa siya sa mga halimaw kapag ganito yung setup ng event. Para sa akin, swak na sila yung main event para sa gabi na to dahil kapag pareho silang naka A-game sa laro, siguradong instant classic yung battle na to. Gusto mo ng para, di ba? Para bida-bida? Tangin na naman, marami ako niyan. Bigyan mo lang ako ng sapat na dahilan para pagbigyan kita ng mangilan-ngilan. At kahit pagsamasamahin mo pa lahat ng ambag na naligo mo, Brad, sobrang napakadali mo lang ipagpag. Multi-wordplay yung kahit anong baliktad. Kundi dyan sa balbas mo, sa bukit ahatakin pa kaladjad. Yeah. Tugmaang walang hanggan, wala mang rhymestone. Malinaw kada shots na parang iPhone. Naka-live on kay Kuya Kev sa parang icon ka na. Pantig o dasmala, icon. Kung layong katol, panis na bygone. Kung ako nakakasawa, patay sa python sa kanang nylon. Talagang wasakan ng karir. Want to sawang mga punch, parang agoti na cashier. At ayan nga ang ating maikling usapan para sa day 1 ng Right of Way. Kaya kung wala kang gagawin sa May 23 at May 24, kita-kits tayo sa event na to at sabay-sabay nating saksihan ang mga classic na matchup. At abangan nyo rin yung upload natin para sa preview ng Right of Way Day 2.